come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun no, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. So yun po no, gusto ko lang muna unang-una magpasalamat po dun po sa mga nanood po nung live po natin sa Kabisnes Official. Ayun no, congrats kay Editor Darrell Official at saka kay Junior Medyo Kagwang ba yun? Or Medyo Junior? Wait lang, titingnan ko yung ano niya, pangalan ng channel niya para mas klaro. Medyo Kagwang Official. Medyo Kagwang Official at Editor Darrell Official. Ayun, congrats sa inyong dalawa. Sana ano lang tayo, walang magbago kahit may mga YouTube channel na kayo. Yan. Huwag kayong magbago sa Kabisnes Family. Tuloy nyo lang kung ano yung mga pinapakita nyo ngayon sa KBO. Tuloy-tuloy nyo lang yan, no? Kasi kayo rin naman ang aani niyan sa pagdating ng panahon. Diba, mga kabisnes? Tayo lang din naman aani ng lahat ng yun. So, takatatag lang at saka higit sa lahat, hanggang dulo tayo sana walang magbago kahit may, ayan nga, naulit na naman ako, may mga channel na kayo. Tsaka sipag-sipag lang sa pag-vlog, pag-i-edit, yun, sipag-sipag lang sa pag-upload, yun, no? Tapos ayun, basta congrats sa inyo. At again, gusto ko magpasalamat po no, sa lahat po ng mga nanood, sa mga hindi ko po na shoutout po doon, pasensya na po kayo. Ma'am Nati Valdez, shoutout po sa inyo. Pasensya na po, di ko yata kayo nabasa kanina. Nakita ko pero hindi na nabanggit. Pero ayun, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po dahil nagustuhan niyo yung aking hair. Bagay daw po mga kabisnes. Doon po sa basher ko no kanina, tawang-tawa ako sa kanya kasi wala siyang masyado siyang bitter nung kumanta ako ng bakit daw ako pinakanta? Sorry, pero marami akong fans. Charot lang. Hindi, lang, nakakatuwa lang. No? Katapos lang namin kumain mga kabisnes, kakauwi lang din namin galing sa KB House. Ayun, sobrang saya lang at saka yun, dumating din si Bornok, no? Si Bornok, si Bochok, ano ba yan? Pasensya na mga kabisnes kasi may chat kasi si Kuya sa GC namin, sorry po. May chat kasi si Kuya sa GC, yun yung nabasa ko. Pasensya na po, wait lang po mga kabisnes, balikan ko po kayo sabihan ko lang po. Ayun nasabihan ko na po, may pinapakisuyo lang po si Kuya sa mga kagwangs. Ayun. So, yun no, mga kabisnes. Talagang nakakatuwa lang at talagang may marami talagang bitter na tao, no. Speaking of bitter, so yun yung tatalakayin natin ngayon mga kabisnes namin minamahal. Pasensya na. At ito talaga gusto kong linawin kasi talagang pati ako nawindang nung nabasa ko yung mga comment section sa Kabisnes Official. Grabe, nawindang ako. At naalam ko, nabasa nyo rin naman sa thumbnail, sa title namin kung ano yung magiging topic natin for today. For today's vlog, mga kabisnes, charot lang. Hindi, yun nga no, tatalakayin natin ngayon mga kabisnes is, kami nga ba ni Bay at ni Ate Mengay ang dahilan kung bakit lumipat sila Bornok at Mercedes sa dati nilang inupahan? Kami nga ba? So, yun yung magiging, gagawin natin ngayon vlog mga kabisnes. At yun yung sasagutin natin for today. No? Kasi, no, mga kabisnes, ako, wala naman sana akong planong anuhin. Pero talagang dumami kasi yung nag-iisip at maraming haka-haka na kasi may nabasa kasi akong comment. Basahin natin. Sabi ni Aurelio Bautista C7R. Bakit ganon? Ay, wait lang mga kabisnes pa. Nasabihan mo na?
Iyan ko na, sabihin ko na kay kuya. Yon, sabi niya, bakit ganon? Okay naman sila dati sa Falcon. Ngayon, lumipat lang sila Bayat Junjun sa Falcon. Bigla naman, aalis sila Burnok. Parang merong problema. Lihim lang. Wow, sana all. Buti ka pa, sir. Alam mong may problema. Palakpakan ako sa iyo. Salute. Grabe. Buti ka pa, alam mong may problema. Bakit kami hindi namin alam na may problema ka na? Sana all. Diba? Hindi. Ang sa akin naman, no, yung bang paglipat namin nga ba ang dahilan? Di ba binanggit na rin naman yun ni Mercedes sa mismong vlog kanina nung pumunta sila kuya. Isa sa naging reason niya is namamahay. Second is yung hindi raw nila kaya yung bills sa tubig. Mamaya tatalakayin natin yung bills sa tubig mga kabisnes. Ito muna. Unang-una, Sir Aurelio Bautista, hindi po kami ang dahilan kaya sila lumipat, no? At huwag kang gawa-gawa ng sarili mong issue. Diba? Huwag kang gumawa ng sariling issue or sariling problema. Tapos sasabihin mo pa, lihim lang. Oh, sana all. Di mo ba nakita kanina sa live? Okay kami ni Siding, Magkatabi kami ni Siding na upo. Karga ko pa sa vlog. Makikita yan, karga ko pa si Boyet. Diba? Ang sa akin lang, huwag sanang gawa ng issue at huwag niyong gawing negative yung paglipat nila. Tapos may nagsabi pa, dinilit nga lang yung comment na yun, pero nabasa pa rin namin yun, na sip-sip daw, kaya daw sila lumipat dahil sip-sip daw si Junjun at saka si Mengay. Paano naman po kami si sip-sip? Hindi naman po kami vampira para sumipsip. Wala po kaming pangil para sumipsip. Meow, 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 meow. Hindi po, hindi kami. Diyos ko naman. Grabe naman kayo, uy. Wala namang ganyanan. Unang-una sa lahat, no, kami, bukod kami dito, hindi kami nasa iisang bubong nila. Hindi po. May pagitan po. Itong bahay namin na pinatira nila kuya. Tapos ito pa. Ayan, no. Yan, may nakatira rin dito. Yan yun, mga kabisi. Ko lang. Dito may nakatira. Tapos dyan sa katabi, may nakatira, saka pala, ayan. Saka palang kila Borno, kila Timengay. No, hindi kami isang, nandito lang kami sa gilid. At honestly, para lang din sa kalinawan ng lahat, ayos lang ito. Ako, pag hindi kami umaalis, diba, is nandito lang ako sa loob. Lumalabas lang ako pag magsi-CR, maliligo, pupunta ako sa kanila. Pero doon ako kila Ate Mingay naliligo at nakikigamit ng CR. Tsaka lang ako lumalabas or pag minsan, pag may bibilin ako, yun, tsaka ako lumalabas. Mostly, mas gusto kong matulog maghapon. Pag nandito kami, gumigising ako ng 9, 10, or 11. Kasi nga, syempre, nag-i-edit. O, katulad ngayon, di pa tapos ang vlog namin. Nag-i-edit pa ako pagkatapos nito. So, ganun. Ganun yung daily routine namin. Tapos, minsan, alam ko napapanood nyo naman, andun kami sa KB. Kung wala kami sa KB, nasa pag-i-scout kami. Di ba, hindi naman ako napipirmi dito sa bahay, so bakit nyo kami gagawa ng issue? Panoorin nyo yung time, yung mga monthly namin na minsan nga hindi ko na nag-vlog yung nagbibigay kami sa kanila. Yun ba yung hindi okay? Kung hindi ako okay sa kanila, kung meron akong something sa kanila, hindi ko sila bibigyan. Hindi ako mag-share ng blessings kung may something man sa amin. Pero hindi walang ganun. Ito para lang din for
ito hindi naman to panunumbat, no? Ito para malinawan din kayo. Nung time po na kasi nagkaroon ng problema yung ATM nila Borno, no? Nagkaroon sila ng problema. Hindi pumasok yung sahod agad nila. Si Sideng, nag-aano ng bigas. Kasi syempre, nahihiya po siyang lumapit kila kuya, kila ate. Although sinabihan na po yan siya na si Bornok, si Sideng na pumunta dun sa PB ng maaga, tulungan si Ate Vera, para sila makakain. Doon sila kumain. Yung mag-anak niya. Doon sila kumain. Yun yung nila kuya. Syempre, may times, kahit naman siguro ako, mga kabisis in my, talagang mahihiya rin ako pagka gano'n, no? So, may times na yan si Siding is, binibigyan kong bigas. Milo, kasi ayoko siyang painumin ng kape, nag-ano siya sa akin minsan ng kape, hindi ko siya binigyan ng kape. Sabi ko hindi, kasi magpapadede ka. Milo yung nandyan sa akin, hindi naman ako ganun kahilig sa gatas. So, binigyan ko siya mga Milo, sabon. Sorry po. Hindi po yun para lang din maklaro ba. Ako po, hindi po ako madamot na klase ng tao. Alam po yan, Ate Mengay. Alam nila yan, Ate Mengay. Pag meron talaga ako, never ako nagdadamot na ka-business. Basta meron lang. Hindi kayo magdadalawang isip sa akin na magbigay ako. No, hindi ako talagang kami ni Bay, magkasundo kami sa bagay na yan. Kaya sana iwasan yung ganung issue, no? Kasi okay kami kaya ko lang din naman ito, alam niyo mga kabisnes, kaya ko ito nililinaw kasi nangyari na kasi ito. Naalala niyo ba nung sa pinagkukumpara kami ni Nika? Nung time na pinagkukumpara kami palagi ni Nika, lagi kong binabanggit or lagi kong pinapakisuyo sa lahat na iwasan yung ganun. Kami ni Nika walang problema, no? Pero kasi nagkakaroon ng isipin sa viewers, katulad lang isa lang yung nag-comment nun siguro maraming nakabasa nun, kaya marami na rin nag-comment. So nagkakaroon tuloy ng parang issue na merong something sa amin ni Nika, although wala naman talaga. Nagkakaroon tuloy ng isipin yung iba dahil nga nabasa yung comment. Kasi tayo naman or kami naman is may kanya-kanyang mga mga kabis, may kanya-kanya kaming supporters or fans ba, ganun. So syempre, nabasa ng fans niya, nabasa ng follower niya o ng follower ko, nagkakaroon ng misunderstanding. Mga kabisnes, ganun yung nangyayari. Nagkakaroon ng misunderstanding, bis na walang issue na ganun, magkakaroon tuloy ng issue dahil nga sa comment, dahil lang sa isang comment. Kaya ngayon, gusto kong malinawan ang lahat at gusto kong linawin talaga na walang ganoon na kaya sila lumipat is dahil andito kami or dahil sa amin na Timengay. Wala pong ganun. Diyos ko marima. Hindi nyo lang po alam kung paano namin pag malasakitan yung pamilya nila dahil binilin po yan sa amin ni Kuya. Ang turo sa amin ni Kuya, ang pangaral sa amin ni Kuya, alalayan sila. Bago po kami lumipat dito, pinagkatiwala po ni Kuya etong kabuuhan dito. At sabi nga ni Kuya, si Bay may karapatang sige sa Tagalog lang, badlong pa? Payo? Hindi payo. Yung aside, saway. May karapatan si Bay sumaway kung ano yung makita niyang hindi maganda na ginagawa or magpayo sa mga kapatid na kagwangs dito na nakatira sa Palpon. May karapatan si Bay dahil si Bay ang panganay na kagwang. Sabi nga ni Kuya, sawatahin mo kung ano man yung makita mong hindi tama or ano-ano ganyan. Obligasyon mo yan, Bay, may karapatan ka dahil ikaw ang panganay na kagwangs. So, ang nangyayari mga ka-business, alam ko na alam na rin naman ng lahat na kung ano yung ni Sideng, di ba? So, ako, si Nika, sa Timengay, is pinapayuhan yan lagi si Sideng. Binilin pa nga sa akin ni Kuya na gisingin ng maaga si Sideng para makapag-asikaso sa mga bata. Ako ang taga-gising niya. Kaya nga lang, hindi rin maiwasan talaga mga kabisnes dahil ako, matagal talaga akong kumigising dahil nga sa puyat ako palagi sa pag-i-edit. So,
Hindi ko nagagawa yung bagay na yon. Pero lagi ko naman pinapaalala sa kanya at lagi kami nagpapayo mga ka-business. Andun yung pagpapayo bilang ako yung ate. Kasi ako ang, aside kay Ate Mengay, pinakamatanda. Sa amin kasing EMS, pinakamatanda sa Ate Mengay. Tapos ako, si Ate Vera, si Sideng, si Nika. So, pumapangalawa ako. At sabi naman ni Kuya, ikaw ang misis ng panganay, may karapatan ka rin magpayo sa mga kapatid mo. EMS, especially kay Sideng. So, ganun yung ginagawa namin. Wala yung, alam niyo yung isipin na di ko nga alam kung bakit may ganung issue. Kasi alam niyo kung ano nakakatawa dun mga ka-business. Yung paglipat nila, imbis na tingnan nyo in a positive way, is ginawa ng iba in a negative way na parang iniisip nila problema yung paglipat ni Sideng, which is not naman. Hindi naman problema yung paglipat nila. Paano naman naging problema yun? Hindi naman sila umalis sa ka-business. Hindi naman sila nagkaroon ng problema na kaya sila lumipat kasi ganyan. Sadyang namahay lang siya, higit sa lahat. Si Sideng is, yun nga, problema dun sa bills kasi nga yung baba ng sahod nila, ganon. No? Yun sa akin is lang naman mga ka-business. Pinaliwanag ko lang baga, kahit parang matanggal yung isipin na wag iwasan po natin yung ganun kasi talagang magkakaroon po ng misunderstanding or issues talaga kung itutuloy-tuloy nyo yung ganun. Tapos, so, comment naman itong si Mr. Pangit. So, sino maniniwala sa iyo, kalokohan na namamahay, lokohin ninyo ang lelang ninyo. Nasapawan lang ng mga chismosa at magdita kayong mag-asawa. Comment to ni Mr. Pangit. Ikaw naman, Mr. Pangit, ang masasabi ko naman sa iyo, kasing bantot ng pangalan mo or kasing pangit ng pangalan mo yung pag-uugali mo. No? Chismosa, maldita, oo, gusto mo makita pagiging maldita ko. Gusto mo pagsalitaan kita ng hindi maganda ganon. Pero no, hindi ako bababa sa level na gusto mo. No? Maldita, oo, naman, nasa lugar naman yung pagiging maldita ko. Hindi ko naman ginagamit para mag-ano ng ibang tao, no? Ang sa akin lang, yun nga, nabanggit ko naman din, huwag kayong palagawa ng issue. At saka grabe, ang dami kasing comment dito mga ka-business kung nabasa nyo lang, pasabi talaga ako, grabe. Nireplyan ko to sabi ko talaga, kasing pangit ng ugali, kasing pangit ng pangalan mo yung pag-uugali mo. Talaga, Mr. Pangit. Pangit na nga yung nilagay mong pangalan mo, codename mo, or username mo, pangit pa ugali mo, ano na lang magiging itsura mo pagka ganun. Diba? Hindi naman sa nanlalait. Pero siya naman ang nag-ano mga kabisnes kasi username niya yun talaga. Mr. Pangit. Yun lang. Lokohin mo rin yung lelang mong panot. Diba? Lokohin mo yung sarili mo. Sarili mo lokohin mo, wag kami. Diba? Yun lang naman. Tapos, eto pa. Eto naman si Celi Mones. Celi Mones, shoutout sa'yo Sabi niya, baka nagbaliti si Junjun Mengay. Narinig ni Chideng, di na lang nagsalita si Chideng, umalis na lang. Magka-vibes yung dalawang yan Yes! Magka-vibes kami. Lahat kami magka-vibes. Hindi lang sa Timengay ang ka-vibes ko. No, hindi lang sa Timengay. Shoutout sa'yo, Celine Mones. Kung wala kang magawa sa sarili mo, asikasuhin mo yung pamilya mo. Baka ikaw ang chismosa. Baka ikaw ang nakikichismis. Andyan ka nga o nagko-comment ka nga ng kachismisan Nagko-comment ka nga ng pagmamarites Pwede ikaw yung marites, ikaw yung chismosa. Sa ginagawa mo, nanguhusga ka. Buti ka pa, alam mo. Diba? Dinamay-damay mo pa kami sa kalokohan kalokohan mo sa utak ipis. 'Di ba? Ikaw yung nag-comment ng ganyan, ikaw yung nagmamarites. Ikaw yung nakikichismis. Yung ginagawa mo, ano ba tawag diyan? Hindi ba pagmamarites 'yan? Gagawa-gawa ka ng gagawa-gawa ka ng sarili mong issue. Ugali mo siguro yan, kaya mo, pinapasa sa amin. No, ugali mo yan. Sorry, but not sorry. Diba? Tapos, ito naman si Tessie Fajardo.
Sabi niya, yan ang sinasabi ko na pagsahod na ang yayabang pinapaypay kwa pera ngayon. Nga, kaya magsariling sikap kayo dahil bumababa na boss ninyo. Excuse me. Excuse me po. Yabang? Sa comment mo ngayon, sino ang nagmamayabang? Hindi ba't ikaw? Diba? Saan kami nagmamayabang? Saan namin pinapaypay yung pera? Porkit ginanon lang, ginawang thumbnail, pinagpay na ba yun? Hindi naman namin, ganun. Wala namang ganun. Ikaw ang mayabang, Tessie Pardo. Magsariling sikap. Ano ba ginagawa namin? Magpa-vlog ba kami? Nakatunganga lang ba kami para sabihin mo? Hindi kami nagsariling sikap. Nagsasariling sikap kami, kaya nga kami nagba-vlog eh. At least kami malinis yung paghanap buhay namin, higit sa lahat, wala kaming inaapakang tao, hindi kami nakakasakit ng ibang tao, hindi kami nanira ng ibang tao. Yun naman ang importante doon. At totoo lang kami, yun naman ang pinaka-importante doon, di ba? Hindi yung puro panghuhusga. Panghuhusga, gaya ng ginagawa mo. Panghuhusga, yan ang tigil-tigilan mo kasi wala kang mapapala sa ganyang bagay na huhusgahan mo yung tao. Parang kilala mo kaming lahat sa personal. Parang nakilala mo kami or na-meet mo kami in person. Or parang nakasama mo kami, hello, mayos-ayos ka. Charot lang. Hindi, ano lang, ang sa akin lang, bumababa na boss niyo. Wala naman kaming boss eh. Sino ba yung boss namin? Wala kaming boss. Si ka-business, hindi namin boss yan. Pamilya namin yan. Kuya namin yan. Pangalawang magulang namin yan. Kahit kailan hindi kami tinuring na tauhan ni ka-business. Para lang din sa kaalaman na lahat, hindi kami ginawang tauhan ni ka-business. At saka dun sa mga nagsasabi nung na dapat daw si Bornok is may sahod. Alam nyo ba mga ka-business, ito para sa kaalaman ng lahat. Alam ko nabanggit na rin to ni Kuya eh. Si Bornok po, pag ilang beses na po yan, tinanong ni Kuya, nung bumaba sahod niya, tinanong siya, pinapili siya, sasahuran ka or tutuloy mo yung channel mo. Pinili niya po ang channel niya, mga business. At wala po tayong magagawa dun dahil sariling desisyon niya yun. Huwag niyong isisi kay Kuya. Kahit kailan hindi kami inalipin ni Kuya, hindi naging mayabang si Kuya, hindi kami pinagdamutan ni Kuya kasi may mga nagko-comment, ang damot daw ni ka-business. Saang banda kami pinagdamutan ni Kuya? No? Saang banda kami pinagdamutan? Grabe talaga, na-shock lang talaga ako. Na-shock ako dun mga kabisa, sa totoo lang. Na-shock ako sa ang dami pala talagang mapanghusgang tao ng mga kabisnes. Ang dami. Mapapailing ka na lang talaga. Nasabi ko talaga sa sarili ko, ang buhay talaga ng tao mo. Lahat na lang, gagawa ka ng mabuti, meron at meron pa rin silang masasabi. Wala ka mang gawin o may gawin ka, meron at meron pa rin silang masasabi. Grabe. Yung utak talaga, no, ayaw nila na makakita ng taong umaangat. Ito may nabasa pa akong comment dito kahapon. Basta kaya sabi niya, si ka-business daw ay yumabang, bakit to kasi bumili-bili pa ng mga sasakyan. Tanungin ko dun sa nagtanong, anong karapatan mong questionin si Kuya kung bumili man sila ng sasakyan? Anong karapatan mo? Pinaghirapan nila yan ng ilang taon. Oo, hindi naman lingid sa kalaman kung saan sila nanggaling. Hindi naman nila
nilihim yun sa lahat. Buong puso nilang sinishare sa inyo, sa lahat. Kung saan sila nagmula at proud sila sa kanilang pinagmulan, nagaling din sila sa hirap. Alam din namin yan dahil yun yung laging pinapangaral sa amin nila kuya na magsumikap kayo para makamit niyo yung pinapangarap niyo. Kung nasaan sila ngayon, gusto ni kuya malagpasan pa sila kung anong meron sila ngayon. Sorry po. Sobrang nagtataka ako sa iba kasi pati yung pagbili ng sasakyan ni kuya, pagbili nila ng sasakyan is nagiging issue pa. May kilala kasi ako mga tao ganyan na ginagawang issue yung pagbili ng sasakyan. Bakit? Anong karapatan yung questionin sila? Ipinaghirapan naman nila yun, hindi naman yun galing sa nakaw. Kaysa naman bibili ka ng sasakyan, igaling naman sa nakaw. Kaya mo bang ipagmalaki yun? Sila kaya nila ipagmalaki yung mga napundar nila dahil sa paghihirap nila. Dahil yung pinaghirapan nila, pinagsumikapan nila, naging masipag sila. Eh pati ba naman yung questionin nyo pa? Kami, hindi kami pinagdamutan. Pag kahit may sahod na kami sa YouTube, pagka walang-wala kami, saan ba kami lumalapit? Sa kanila pa rin, kimisis ka business pa rin kami lumalapit, nangihiram. Tinanggihan ba kami? Never kaming tinanggihan, mga ka-business. Eh, sobrang sakit din sa amin kasi hindi kami magkakadugo pero pamilya kami. Pamilya tinuri nila sa amin. Ito lang isipin nyo mabuti ha. Bibigyan ko kayo ng clue. Tatagal ba kami sa ka-business kung masama ugali nila? Aabot ba kami ng ilang taon kung masama ugali nila? Hindi sana matagalan namin sila iniwan. Kung ganun yung mga pag-uugali nila, di ba? Huwag lang tayong masyadong mga ka-business. Huwag tayong masyado bang, alam niyo yung, judgmental. Hindi na rin po kasi talaga, hindi po healthy sa isang tao yung ganun na mindset. Hindi ko alam talaga kung saan nila nakukuha yung lakas ng loob or yung ganung klaseng utak. Hindi ko alam. Tapos, ito pa. Yan asawa ni Bonok, marunong mahiya, hindi tulad ng iba dyan. Ikaw, nahiya ka ba sa comment mo? Guwapo, saang banda? Na ano ka ba? Hindi ka ba nahiya sa comment mo? Si Kuya ang nag-offer na tumira kami dito. Hindi namin ipinilit na tumira dito. Si Kuya nag-offer. Kaya nga binili to ni Kuya, tong Falcon is para sa mga kagwangs. Para may matira ng mga kagwangs. Kaya binili itong Falcon. Ikaw ang mahiya, dapat mahiya sa pag-uugaling meron ka. Nagpapangalan kang gwapo pero ang ugali mo pangit. Hindi bagay. Hindi siya bagay. No? Maging ka rin sa pananalita mo dahil hindi mo kami kilala. Ako mga kabisis, hindi ako magsasalita dito ng ganito kung hindi ako nasasaktan. Kasi, nababasa ko kasi yung comments eh. Masakit baga na pagbibintangan ka sa mga bagay na hindi mo naman ginawa. Sa mga bagay na wala nga kaming kamalay-malay eh. Si Siding nag-o-open sa akin, si Siding, may mga na-o-open sa akin si Siding kung mga reason kung bakit. Kasi alam ko na nung nakaraan pa eh, na yun nga, gusto nilang bumalik doon. Nabanggit na yan sa akin ni Siding. May mga reasons kung bakit niya gustong bumalik doon. Pero sa amin na lang yun kasi in private naman yun at nagpapayo naman kasi ako sa kanya. In private naman yun. So hindi ko na dapat din sabihin dito. Pero yun, para sa kalaman ng lahat na okay kaming lahat dito. Walang ganung issue. No? At saka patungkol sa bills, ito, tatalakayin ko na. Napag-usapan na kasi namin yan na maghahati-hati kami sa bayarin dito sa tubig, sa kuryente. Wala naman po problema yon. Yes po, yung binayaran namin this month, kami 1.3. Kasi Deng 1.5, kaya Tumengay 2K. Kasi nga marami sila. Hindi naman na masama yun mga kabisnes. Kasi kami talaga, hindi nga ako nagreklamo kasi dati talaga nung umuupa pa kami, hanggang 300 plus lang yung binabayaran ko tubig. 318 to be exact. Lagi kong binabayaran monthly kasi hanggang 4 cubic lang talaga
ang nakukonsume namin. Never kaming lumagpas. May isang beses lang na umabot ng 4,000. Yun yung doon sa dati namin inupan sa may tubigan. Which is nagreklamo rin ako doon kasi sabi ko talaga, lagi nga kaming wala rito tapos ganyan, umabot ng 4,000. Baka may leakage or may nangyaring ano sa ano. So yun, binalik naman sa akin nung may-ari yung pera. Nagbayad ako ng 2K pero binalik niya rin po sa akin yun. Kasi yun yung usapan namin. Babalik niya sa akin. So yun, binalik naman niya. Tapos, ngayon, ito nga, binayaran namin, 1P. Wala man akong ano dun, okay lang sa akin. Basta ang importante, mas nakasave kami. Ang sa kuryente namin is 700. Although, never naman, nabanggit yan kanina ni Bay. Sabi ko nga kay Bay kanina, kailan tayo umabot ng 700? Wala pa tayong 700. Hanggang 200 to 300 lang tayo sa kuryente dati. Sabi ko sa kanya. Tumawa lang siya, sabi niya, okay na yun. Sabi ko, mali naman kasi honestly mga kabis, hindi naman kasi si Bay ang nagsisegregate or nagbabudget. Ako kasi, dahil ako nagbabayad ng bills namin, ng upa dati, ako lahat. Inibigyan ko lang yan siya ng allowance sa panggastos-gastos niya. Kaya wala siyang alam sa mga bayarin namin sa sa mga bills. Pero ang pinaka-bills talaga namin dati is 300 plus lang. So, ang laki ng na-save namin. So, pagpalagay natin, ang monthly namin tubig kuryente is 700. Yun na yun, tubig kuryente na yun. Ngayon, ang binayaran namin, 2K. Walang problema sa akin yung mga kabisnes kasi ang upa namin doon is 4.5. 4.5 plus 7, so 5.2. If I'm not mistaken, 5.2. O ang laki ng save, 2,005 to 3.2 ang na-save ko monthly. Diba? Kaya hindi ako nagreklamo, wala akong ano doon. Kaya sana mga kabisnes, unawain nyo rin. Commercial, ano po kasi to? Commercial lot. Hindi po siya residential, kaya po medyo malaki talaga ang babayarin dito din. Commercial lot siya, hindi siya residential lot. For information ng FYI lang. Kasi marami nagtataka na malaki daw. Yes, talagang malaki kasi iba ang rate ng commercial sa residential. Ayan, malinaw na po yan mga kabisnes namin minamahal. At siguro talaga si Sideng is nahirapan talaga dahil nga sa yun, hindi naman ganoon din kalaki ang sinasabi Bornok. Pero si Bornok po, every time na nagda-drive is binibigyan po yan ng allowance. Binibigyan naman po siya nila kuya, nila paps. Inaabot-abutan siya. At nabanggit na po yan ni kuya. Kung naalala nyo, live yata yun. If hindi ako nagkakamali or vlog. Basta may nabanggit yan ni kuya isang beses. Yung ganong bagay. Kasi may nagtanong. Live niya yata yun, live. Yun, para malinaw sa lahat. Yan na, mga kabisnes, malinaw. Walang issue between sa akin, kay Timengay, kay Mercedes, walang issue. Hindi rin kami ang naging dahilan, hindi sila Timengay. Tama na rin po. Maawa naman po kayo kay Timengay. Akala nyo ba walang postpartum sa Timengay? Meron po. May depression po yan. Kahit si Sideng, alam ko, ramdam ko si Sideng may something depression, postpartum. Which is ganyan sa Timengay. Hindi nyo lang alam. Lalo na yung mga nambabash, hindi nyo alam kung ano yung nararanasan niya. Umiiyak yan mga kabisnes. Maawa naman kayo. Diba? Kahit para na lang man lang sa anak niya, para kay Pau Pau, kay Siopaw, kay Tinay. Maawa kayo mga kabisnes. Huwag ganun. Kung ako medyo matibay-tibay na yung loob ko sa bashers, sa Timengay po, may time po yan bumibigay. Although tinatawanan niya yan minsan yung bashers, pero deep inside, nasasaktan niya at umiiyak yan. Kaya sana tigil-tigilan nyo na mga kabisnes. What if magbigti yan? Minsan nagsabi na yan sa akin. Na ganun. Sabi ko nga sa kanya, baliw ka talaga to, huwag kang ganyan. Ginaganon ko siya. Kaya huwag kayong huwag sobra. Huwag masyadong below the belt na nanlalait na kayo. Para anong purpose niyo manlalait lang kayo? Anong purpose niyo na masaktan yung damdamin niya? May mapapala ba kayo, makapanakit kayo at makapanlait ng tao? May mapapala ba kayo dyan? Pinapataas nyo lang yung ego nyo. Diba? Oo, dahil hindi na kami maganda. Oo, hindi kami maganda. Pangit kami. Pero wag nyo nang ipangalandakan. Wag nyo nang masyadong i-down pa yung tao. Huwag nyo na kami masyadong i-down. Hindi naman kami nagmalaki na maganda kami. Ang importante dun, yung nilalaman ng puso.
Yun yung pinaka-importante mga kabisnes, nilalaman ng puso. No? Yun lang po no mga kabisnes. Salamat po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog na to. At again, thank you po sa lahat po ng nanood ng live. At shoutout po sa lahat ng mga hindi ko na shoutout again. So yun, naglalambing po kami mga kabisnes. Please po, supportahan natin unang-una. Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, syempre po, channel po ng mga kagwangs, mga kabisnes. Please po, supportahan po natin. Lalo na po yung mga channel po ng medyo mababa ang views. Yun nga, si Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Damulag Official, Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Istong Official, mga kabisnes. At syempre po, yun po sila mga kabisnes. Please po, nakikisuyat, naglalambing po kami. Yun po, pakisuportahan po yung mga channel po ng mga kapatid na Kagwangs ni Baydel. Yun po talaga sila ang medyo mababa po talaga ang views. Syempre po, ganoon na rin po, suportahan din po natin Kagwang Intoy Official and Kagwang by Papaya Official, mga kabisnes. And syempre, Mrs. KB Official, Mars Kabisnes. Ayun, supportahan natin, mga kabisnes. And syempre, Vera and Vito Official. At syempre, mga kabisnes, ganoon na rin po, supportahan din po natin Edita Mix Vlog, Erlinda Official Vlog. Again, congrats Ma'am Erlinda. Secret File. Tsaka Blissful Balance, mga kabisnes. At syempre po, supportahan din po natin mga kabisnes ang mga magigiting nating reactors dyan. Ang magigiting na reactors ng Kabisnes Official. Ayun, supportahan natin silang lahat mga kabisnes namin minamahal. Naglalambing, nakikisuyo po kami sa inyong lahat. At syempre po, thank you po sa lahat ng viewers, solid viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nagmamahal po sa aming lahat. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, sa mga nagtutuloy-tuloy ng video hanggang matapos. Salamat po sa inyo at I love you all po. Doon po sa mga nagsabi ng I love you, na gusto nila ako, na masaya sila, nag-enjoy sila sa akin. Salamat po sa inyo. I love you all po. At syempre po sa mga sponsors po namin na hanggang ngayon, buo yung tiwala sa Kabisnes Family. Syempre, naniniwala at hindi kailanman bumitaw sa Kabisnes Family, Kabisnes Official. Ayun. Salamat po sa inyo sa mga sponsors po namin. Diyos na po ang bahalang magsukli sa lahat po ng kabutihang pinagkaloob niyo po sa amin. Again, mga kabisnes, God bless po sa ating lahat. And always, birabanat lang po tayo, mga kabisnes. Thank you po sa mga nagsabi na bagay. Itong aking haircut. At ako rin po ay gustong-gusto ko siya at ang lambot-lambot niya. Nagpalit kasi ako ng shampoo at conditioner, mga kabisnes. Kaya ayan na siya. Sobrang lambot. God bless po mga kabisnes. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan,
hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!